Pakiramdam mo ba pero tinutulak mo palayo yung mga taong mahal mo? Pakiramdam mo ba gusto mo nang sukuan yung pinaglalaban mo or even yung mundong ginagalawan mo? Kung pakiramdam mo, kapatid, wala ka sa mood makipag-usap, wala ka sa mood sa maraming bagay, kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil dito, kapatid, bubuksan natin yung mata mo para ma-realize mo na meron kang pain na tinatago dyan sa puso. Interesado ka malaman kung ano itong mga senyales na to? Para, kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka ng best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, paano mo ba ma-realize, kapatid, na meron kang pain dyan sa puso mo na hindi pa naghihilom, na hindi pa nagiging okay? Una, kapatid, kapag ang dali-dali mong umiyak sa mga maliliit na bagay. Yung tipong nakapanood ka lang ng video na na-touch yung puso mo, naiyak ka na. Yung tipong nasabihan ka lang ng mga maliliit na bagay katulad ng wala ka nang nagagawa dito. Maliit na bagay lang yun, pero para sa'yo mabigat, masakit. Kapag ganyan ay nararamdaman mo, ibig sabihin, meron ka nang na-build up na pain dyan sa puso na kailangan mo nang i-release. Pwede mong gawin is kausapin mo yung partner mo, i-share mo kung ano yung tunay mong nararamdaman. Buksan mo na yung isipan mo at puso mo sa mga taong nakapaligid sa'yo at i-open mo na yan. Kasi magiging greater yan na sakit sa hinaharap at ayokong mangyari sa iyo. Kaya, speak up, kapatid. Ikalawa, kapag nawawalan ka na ng gana sa mga bagay na dati, na-enjoy mong gawin. Kapag ganyan yung nararamdaman mo, kapatid, na alam mo sa sarili mo na passionate kang ginagawa yung mga bagay na ginagawa dati. Tapos ngayon, parang tinatamad ka na. Parang hindi na okay para sa iyo. Parang halos kalimutan mo na nga ayaw mo nang gawin. Diba? Ibig sabihin lang nun, kapatid, meron kang lihim na pain dyan na nararamdaman sa puso na kailangan mong ilabas din. Again, open yung partner mo. Kung hindi open yung partner mo, may mga kapatid ka naman siguro or may magulang ka. Kung wala pa rin, may mga kaibigan ka, kapatid na pwedeng makinig sa'yo. Or kung hindi pa rin, pwede mo message dito sa Facebook page ko located dyan sa description section below. Share mo sa akin yung bigat na nararamdaman mo. Handa akong makinig yung Kuya G Opimo, okay? At ang ikatlo, pag madali kang naiinis sa mga ugali ng ibang tao, naiirita ka ba agad? Nag-aabrudo ka ba agad sa mga nakikita mo sa paligid mo? Mga ginagawa ng mga tao sa paligid mo, mga pinapakitang ugali, characteristics o qualities ng mga tao sa paligid mo. Madali ka bang naiinis? Sign yan, kapatid, na meron kang pain sa puso mo na hindi na i-release, hindi nasasabi o hindi nababanggit sa kanila. Paalala lang ulit, kapatid, yung ganyang mga tinatagong hinanakit, nag-build up yan na pwede makasira sa relasyon mo doon sa taong yan. Kaya kailangan i-share mo yan sa kanya. Sabihin mo yan sa kanya, ihayag mo yan sa kanya. Okay? Dapat kapag pakiramdam mo, worthless ka, hopeless ka. Kapag ganyan yung pakiramdam mo, kapatid, na feeling mo wala kang silbi dito sa mundo. Feeling mo wala ka ng pag-asa, hindi mo na maaabot yung mga pangarap na sinuot mo para sa sarili. Kapag feeling mo, tamad na tamad kang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, and eventually, mapifeel mo na wala kang silbi. Yan, kapatid, yung senyales na meron kang burden na tinatago dyan sa puso na kailangan mong i-share sa iba. Again, let me remind you, kailangan mong i-share yan para mawala yung mabigat na dinadala mo, mabigat na pakiramdam. Kasi hindi mo i-share yan, nanatili yan sa puso mo at mag-build up yan na mas marami pang pain. Pwedeng makasira sa relasyon mo sa ibang tao. Kaya, speak up, kapatid. Ikalima, kapag inulit-ulit mo yung mga bad memories na nangyari sa'yo sa nakaraan, isa kang painful experience na naranasan mo sa past, binabalik mo ngayon. Halimbawa, iniwan ka ng ex mo dahil sa naghanap siya mas bata kaysa sa'yo. Tapos ngayon, ang pakiramdam mo, hindi ka na mamahalin ng ibang tao dahil mas gusto nila yung mas bata kaysa sa'yo. Dahil ikaw, may edad ka na. Sabihin natin, nasa 30 ka na, 40 ka na. Diba? Iniisip mo, hindi ka na better, hindi ka na okay, worthless ka na, wala ka ng bilang. Kung ganyan yung pakiramdam mo, siguradong meron kang pain dyan na tinatago sa puso mo. Inanakit na kailangan mo i-release, kailangan mo i-share sa ibang tao. Hindi para ibigay sa kanila yung pain na nararamdaman mo, kundi para gumaan yung bigat ng puso mo at mas maging better ka na sa pagkakarelasyon sa iba. Again,
Wala kang partner, wala kang kapatid, wala kang magulang, walang tao pwedeng makinig sa'yo, open yung Facebook page ko. Share mo yan sa akin. Nandiyan sa description section below. Follow mo ko or message mo na lang ako kung ayaw mo i-follow. Handa akong makinig sa'yo. Walang bayad, walang judgment. Okay? Ika-anim, kapag pakiramdam mo nagmanhid ka na, hindi mo na napipil yung ginagawa ng ibang tao para sa'yo. Hindi mo na na-appreciate yung napakita ng mga taong nakapaligid mo, effort, pagod, sakripisyo nila para sa'yo. Kung ganyan na yung pakiramdam mo, meron kang mabigat na dinadala sa puso mo na kailangan mo nang i-release, kailangan mo nang sabihin, kailangan mo nang i-open sa iba. At ang ikapito, kapag pakiramdam mo, wala ka nang magawa para dito. Stuck ka na. Clueless ka kung anong dapat mong gawin. Nananatili ka na sa ganyang sitwasyon. Ibig sabihin lang ng kapatid, meron kang burden na dala-dala, pasap-pasan, at nandyan sa puso mo na mabigat na mabigat. Ang kailangan mo ulit gawin, kapatid, paalala ko ulit sa'yo, kailangan mong i-share yan sa iba. Kailangan mong i-open yan sa iba. Kailangan makahanap ka ng tao na bukas yung tenga at isipan na handang makinig sa istorya ng buhay mo para mas maintindihan kayo. Again, i-offer ko ulit yung Facebook page ko nandiyan sa description section doon. Please follow me, please message me para gumaan yung bigat na nararamdaman mo. So I hope nabigyan ko kayo ng idea, insight o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi rin natin matulungan yung video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta. Lagi nakatune in sa video na in-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan ng panonood at suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken,